naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos, hindi siya sumang-ayon na hatulan si Jesus. Lihim siyang alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo. Subalit, nang dumating ang sandali ng matinding pangangailangan ng karamay ni Jesus, agad-agad siyang nagtungo kay Pilato at ipinagkaloob sa kanya ang libingan ng Panginoon. Si San Jose ng Arimatea ang nagmamay-ari ng libingang pinaglibingan kay Jesus. Ang imahe ni San Jose ng Arimatea ay nasa pangangalaga ng pamilya Kaliwara. Maraming salamat po. San Nicodemo ay ang lihim na disipulo ni Jesus. Siya ay isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem na ipinalagay na kagawad ng Sanhedrin. Noong namatay si Jesus, siya ay sumama kay Jose ng Arimatea, dala ang pabango, mira at aloy, upang kunin ang bangkay ni Jesus. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendiola. Maraming salamat po. Sa wikang Latin na vera icona o tunay na larawan. Sa belong ipinamunas ni Veronica sa mukha ni Jesus habang pasan nito ang krus patungo sa Kalbaryo ay mahimalang nagtaglay ng larawan ng mukha ng manunubos. Sa ngayon, ang belo ni Veronica ay pinaparangalan bilang isang relikya. Ito ay nakalagak sa isa sa apat na pangunahing kapilya na malapit sa altar mayor ng Basilica de San Pedro sa Vaticano. Ang Santa Veronica ay may hawak na belo na may mukha ni Jesus. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya Tangara. Maraming salamat po. De Cusa. Si Santa Juana ay may bahay ni Cusa, nakatiwala ni Herodes Antipas, Antererka ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng pinagaling ni Jesus, kasama sina Maria Magdalena at Susana. Naging mga tagapagsunod sila ni Jesus at inihandog ang kanyang kabuhayan pangtustos sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang imahe ni Santa Juana de Cusa ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza. Maraming salamat po. San Lazaro na taga Betania ay ang kapatid nila Marta at Maria ng Betania. Sila ay mga kaibigan ni Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Naghimutok ang magkapatid na sila Marta at Maria kay Jesus at silang lahat ay nagsitangis. Malaki ang pananalig ng magkapatid kay Jesus. Nagtungo siya sa libingan ni Lazaro kahit sinabi na ni Marta mabaho na ang patay. Matapos manalangin ay iniutos niyang alisin ang batong nagpipinit sa yungib at siya ay sumigaw, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro na may balot pang mga kayo sa katawan. Si Lazaro ay nabuhay pa ng matagal at naging obispo. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pangangalaga de Betania. Si Santa Maria ng Betania ay mula sa isang pamilyang may katunayan sa buhay at may dugong bughaw. Ang ama nila ay si Cyrus at ang kanyang ina de Betania. Si Santa Marta na pinakamatandang kapatid ni San Lazaro at si Santa Maria Betania, kung kaya't siya ang nangangasiwa ng kanilang bahay sa maliit na bayan ng Betania na malapit sa bundok ng Oliva kung saan sila nakatira. Malimit ang Panginoon sa tahanan ng mga kapatid
noong panahon ng kanyang pangangaral sa Judea. Sa unang pagdalaw ni Jesus sa kanila, ay di inalitan si Santa Maria Salome ay pinsan ng mahal na Birheng Maria. Siya ay asawa ni Zebedeo at ina nila Santiago Mayor at San Juan Evangelista. Siya ay isa sa mga babaeng disipulo na naglingkod kay Jesus. Siya rin ang humingi kay Jesus na ang kanyang dalawang anak ay paupuin sa kanan at kaliwang kamay nito. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ng pamilya Santos. Maraming salamat po. Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay kilala rin sa tawag ni Cleofe na asawa ni Cleopas. Siya ay ina ni Jacobo at Judas Tadeo. Siya ay nanirahan sa Capernaum, malapit sa ating Panginoon. Sa pasimula pa lamang ng pangangaral nito sa mga tao, isa si Santa Maria Jacobe na sumunod kay Jesus mula sa daan ng Kalbaryo hanggang sa paanan ng krus. Santa Maria Magdalena, Apostola Apostolorum, o apostol ng mga apostol, sapagkat ang kanyang unang nagpakita ang Panginoon at nagpahayag na ito ay muling nabuhay. Si Maria na taga Magdala ay tinaguri ang Maria Magdalena, ang tanyag na babaeng nagsisi, nagbago at sumunod kay Jesus mula sa isang mahalay at magulong buhay at makaraang alisan ng 7 demonyo. Sinasabi ng tradisyong Kristiyano na siya ang babaeng umiiyak sa paanan ni Jesus. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya Carriedo. Maraming salamat. Si San Juan ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang paglaganap ng mga aral ni Jesus sa kanyang ebanghelyo. Kapatid ni Santiago, si San Juan at isa ring mangingisda. Tinawag din siyang alagad na minamahal ni Jesus. Sa kanya inahabilin ni Jesus si Maria nang ipako siya sa krus. Sa kanyang kapangalan na ika-4 na ebanghelyo, ang 3 liham sa bagong tipan at ang libro ng mga pahayag. Ang imahe ni San Juan Apostol Evangelista ay nasa pangangalaga ng pamilya Tebes at Mindong. Maraming si Agonia, ang inang nagdadalamhati, Mater Dolorosa, ang imaheng batak ng hapis at kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang kaisa-isang anak, ang imaheng nataraka ng puso ng 7 balaraw, simbolo ng sakit na kanyang dinanas, alang-alang sa pagsunod sa dakilang layunin ng Diyos. Ang ika-7 sakit na ito ng kanyang puso ang pinakamasakit, sapagkat dito niya nakita kung paano isinakripisyo ng kanyang anak ang kanyang buhay para matamo ng tao ang kaligtasan. Gamayan natin ang Birheng nagdadalamhati. Ang imahe ng inang nagdadalamhati ay nasa pangangalaga ng pamilya Hecolea. Maraming salamat po. Ay ang imahe ng banal na bangkay ni Jesus. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na taga-sunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't inutos ni Pilato na ibigay ito